Yes, totoo. Marami talagang sumali sa JC na hindi rin naman talaga kumita. Alam mo kung bakit? Dahil hindi nila ginawa yung mga dapat nilang gawin para kikita sila dito sa napakagandang business ng JC. So kung ikaw, kakasali mo pa lang dito sa JC or kung may balak ka pa lang sumali dito sa JC, dapat malaman mo itong mga dapat mong gawin para kikita ka dito sa JC. Unang-una, kailangan mong magpaturo. Kahit magaling ka sa larangan ng ibang industriya, pagdating dito sa JC, baguhan ka. So, kailangan mo talagang magpaturo. Kahit ano pa yung natapos mo, kahit ilang taong ka na, kahit mas bata sa'yo yung coach mo, kailangan mo pa rin talagang magpaturo. Dahil marahil magiging iba ang galawan dito sa JC kumpara dun sa mga nasubukan mo na. Ang maganda dito sa JC, yung mga training dito, hindi mo kailangang bumiyahe papapunta sa opisina para matuto. Dahil karamihan ng mga team, kagaya ng Team The Big Three, kinakandak namin ang mga training namin via Zoom. So kahit nasa abroad ka, pwedeng-pwede ka pa rin umattend ng mga trainings. At warning lang ha, pag-a-attend ka ng Zoom training, dapat nakafocus ka. Hindi yung meron kang kasalukuyang ginagawa, tapos inon mo lang yung cellphone mo, umattend ka lang sa Zoom, tapos nakikinig ka lang, pero meron kang ibang ginagawa. Hindi nakafocus yung utak mo dun sa topic, dun sa training, kaya hindi ka natututo. So kahit ilang beses ka mang umattend ng mga training, kung hindi ka nakafocus, hindi mo rin maisasaulo o matututunan yung mga tinuturo dun sa training. Kaya dapat nakafocus ka. Tigilan mo lahat ng ginagawa mo, mag-focus ka lang, kumuha ka ng ballpen at saka papel o kaya notebook para maisulat mo yung mga topic na dinidiscuss sa training para mag-internalize yun sa'yo. Okay? Kasi marami ako nakikita na umattend sa training sa Zoom. Yung iba namamalansya, yung iba nagdadrive, yung iba may ibang ginagawa. So, hindi sila nakafocus. So, umabot na sila ng isang buwan na attend ng training. Wala silang na-execute kasi wala silang naiintindihan or nai-internalize dun sa mga natututunan sa training. Kaya dapat mag-focus ka sa training. And then, after mong umattend ng mga training, kung ano yung mga natutunan mo sa training, kailangan isagawa mo kaagad-agad. Hindi yung umattend ka nga, tapos wala ka namang gagawin, wala rin kwenta yung mga natutunan mo. Sabi nga nila, knowing is one thing. Dapat i-execute mo yung mga nalalaman mo para mag-materialize siya. And huwag kang matatakot na baka magkamali ka ng gagawin mo. Kasi lahat naman nagsimula na hindi perfect. Maski ako, nung nagsisimula ako dito, ang dami ko ring palpak. Pero ganun talaga sa una. Ang maganda niyan, kapag ka nakita mo na may mali, you have something to improve, then i-improve mo siya. At yung iba naman, iniisip nila mahirap daw gawin. Hindi na nila sinisimulan, kaya hindi sila nagiging magaling. Remember this, hindi mo kailangan maging magaling para mag-umpisa. Ang kailangan mo ay mag-umpisa para gumaling. Kasi kahit anong bagay naman yan, kung lagi-lagi mo siyang ginagawa, darating at darating yung time, masasanay ka, makakabisado mo, nagiging madali na lang ang lahat. Huwag ka ring mahihiya na mag-promote ng mga products ng JC. Kasi dito po sa JC, ang pinaka-bloodline talaga ng negosyo natin is movement ng products. So, kailangan may produkto na promote, kailangan may produkto na nabebenta para may bibili. Pag may bumili, doon po pumapasok yung pera. Doon ka kikita. Although, sa katunayan, yung retailing or pagbebenta ng mga produkto ay hindi doon galing yung mga malalaking commission na nakikita mo na pinopost ng mga member ng JC. Nanggagaling po yung malalaking commission sa wholesale bonus. Yun po yung pagbebenta ng package or bulto-bulto. Yun po yung tinatawag na platinum package, sapphire package, emerald package, ruby package, and diamond package. Doon talaga yung kitaan na malaki. Kasi dahil sa pagbebenta ng mga wholesale package, nagkakaroon ng account din yung mga nagbumibili ng wholesale package, nagiging member sila automatic. At may wholesale match commission din dahil doon sa mga wholesale package na nabebenta. Karamihan yung iba, kapag ka nagpo-post sila 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, tapos walang masyadong pumapansin sa mga post nila, ang ginagawa nila, tumitigil na. Huwag mong gagawin yun. Kasi the moment na tumigil ka dito, ano pang mangyayari sa'yo? Wala na. Kaya dapat, tuloy-tuloy ka lang. Post ka lang ng post ng products, promote ka lang ng promote ng business, kasi you will never know kung kailan magme-message sa'yo yung tao na interested sa negosyo or sa produkto na pinopost mo. At doon magsisimula, nakikita ka. Sa JC, hindi rin bawal ang mga opya. Kung meron kang mga nakikita na ginagawa ng ibang members na sa tingin mo makakatulong sa'yo, gawin mo rin, kopyahin mo rin. Hindi mo na kailangan magpaalam. Kasi itong JC ay copy business. So, kung may nakita ka, gusto mong gayahin, sige lang, gayahin mo lang, gawin mo lang. And mas maganda pa nga dyan kung mai-improve mo pa.
At syempre, huwag mong kakalimutan gamitin din yung mga products. Kasi ikaw yung dapat na gumagamit ng mga products na nakuha mo nung ikaw ay nag-member dito. Di ba meron kang nakuha na worth 25,000 pesos or more? Ikaw dapat yung gumagamit noon. Bibidyohan mo yung sarili mo o kaya magte-take picture ka na ginagamit mo yung produkto, then ipopost mo siya online. Kasi ngayon, ang kalakaran na ngayon ng negosyo, online na talaga. Sabi nga nila, kung yung negosyo mo wala sa online, baka mag-disappear yung business mo na yan. Kaya samantalahin natin yung online ngayon na pag-promote ng mga businesses. Ito yung isa sa mga pagkakamali din ng mga new members. Kung minsan, may mga idea sila na gustong i-implement ka agad-agad sa business at kung minsan sila pa yung nagtuturo dun sa coach nila kung ano yung dapat gawin. Wag na wag mong gagawin yon. Again, bago ka lang dito sa negosyong to, kaya dapat ikaw yung nagpapaturo, hindi dapat ikaw yung nagtuturo. Saka ka na mag-reinvent ng ibang pamamaraan kapag ka magaling ka na talaga. Hindi yung nagsisimula ka pa lang, gusto mo ganito na yung mangyari, ikaw na yung magtuturo dun sa sponsor mo or sa coach mo kung ano yung dapat niyang gawin, hindi po pwede yun. Okay, makinig ka muna. At gawin mo muna yung mga tinuturo ng mga coach mo. At wag na wag ka rin makikinig sa mga sinasabi ng ibang tao sa paligid mo o kaya sa online na mga negative regarding sa JC. Alam mo bang halos 50% ng mga nag-fail dito sa JC ay nakinig sa mga maling tao? Maling tao, sino yung mga yon? Yung mga nagsasabi ng mga negative about sa JC. Yung mga hindi kumita dito sa JC. Yung mga puro haka-haka lang ang alam na negativity sa JC na yun din yung kino-comment nila sa mga online posts. Yung iba naman, mga kamag-anak nila na negative dito sa business. For example, asawa, anak, nanay, tatay, pinsan, kapatid. Nalaman ng kapatid mo na sumali ka dito, ang dami niyang sinabing negative about sa JC pero wala naman siyang sariling karanasan na maganda dito sa negosyo na to. Pinakinggan mo naman siya, anong mangyayari sa'yo? Edi hindi ka nakikita, edi hindi ka na magtutuloy. Sayang naman yung sinimulan mo. Dapat kapag nasa JC ka, makinig ka lang sa mga taong may magandang resulta dito sa JC. Huwag kang makikinig sa mga taong walang magandang resulta sa JC kahit nag-JC pa sila noon, wala naman silang good result, huwag mo silang papakinggan. Kasi pag pinakinggan mo sila, magagaya ka sa kanila na wala ring resulta. Eh kung nakikinig ka sa mga may result dito sa JC, kagaya ko, ang mangyayari sa'yo, magagaya ka sa akin na magkakaroon din ng magandang result. Tama ba? Simple logic lang, no? Di ba? Pero ganun talaga yun. Kung kanino ka nakikinig, magiging ganun ka. Tama? Kaya wag na wag kang makikinig sa mga maling tao. Kung may mga customers ka naman na sinasabi sa'yo, ang mahal ng product mo, hindi ka makakabenta ng ganyang mga produkto, wag mo yung papakinggan, wag kang maniniwala doon. Alam mo kung bakit? Kasi maling tao siya para sa product mo. Kaya niya sinasabing mahal yung produkto mo. Or maybe wala siyang pambili or hindi sapat yung pera niya para pambili. 'Di ba? Example na lang, Starbucks. Mahal ba ang kape ng Starbucks? Yes, mahal compared sa mga ibang kape. Pero bakit napakaraming nagkakape pa rin sa Starbucks? Sila yung mga tamang customer. Kaya dapat dito sa negosyo natin sa GC, hanapin mo or kausapin mo yung mga tamang customers lang. Sila yung papakinggan mo. Huwag kang makinig sa mga maling customer. At kung may mga nakikita ka na nagpo-post ng kanilang mga resulta dito sa JC, pwede mong i-share yung mga post nila. Bakit? Patunay yun na may magandang nangyayari talaga dito sa JC. And malay mo, sooner or later, ikaw naman yung magkaroon ng magandang resulta, i-share din ng iba yung result mo na pinopost mo. Tulungan system din kasi ang nangyayari dito sa GC, kaya sobrang ganda itong business na ito. Lagi mong tandaan, great things takes time. Yung pagiging successful dito sa JC, isang maituturing yun na great things. Kaya it will take time na mangyari. Hindi siya mangyayari overnight, hindi siya mangyayari ng 1 linggo lang, 2 linggo, or 1 month, 2 months, 3 months, hindi po mangyayaring ganun yun. Ako nga, nung kinita ko yung first million ko dito, inabot ako ng 5 taon. Imagine that, 5 taon. Eh what if nung 4 years pa lang ako, huminto na ako, edi wala akong kinitang malaki. Eh hindi ako nagkaroon ng magandang resulta ngayon. Kaya dapat kapag nasa JC ka na or magsisimula ka sa JC, lagi mong iisipin, great things takes time. Kailangan dumaan ka talaga sa proseso. Huwag kang maiinip na magkaroon ka agad ng magandang resulta. Kasi yung magandang resulta, it will take time talaga. Kasi isipin mo for example, ikaw nagtatrabaho ka, matagal ka na din sa trabaho mo. Maybe 5 years, 10 years, 15 years, or even maybe 20 years or 30 years ka na dyan sa trabaho mo, anong result na ang meron sa'yo? Dito sa JC, pwede mong pabilisin yung result dito na hindi ka na kailangang umabot pa ng 20 years o kaya 30 years. Kasi yung karaniwan na resulta na kinita ng mga 20 years to 30 years sa pagiging normal na empleyado lang,
pwedeng kitain kasi dito sa JC ng 3 to 5 years lang. So, mas mabilis siya. Pero ang maganda dito, pwede mo kasi itong isabay dyan sa kasalukuyan mong trabaho ngayon. So, ibig sabihin, kung may kita ka dyan sa ginagawa mo ngayon, sinasabay mo lang muna na part-time ang JC, may dagdag income ka. Hanggang sa darating yung time na mas malaki na yung kinikita mo sa JC kaysa dyan sa trabaho mo, pwede ka nang mag-resign dyan sa trabaho mo at mag full-time ka na lang dito sa JC. Doon mo na mararanasan yung time and financial freedom na nararanasan namin ngayon. I hope nakatulong tong video na to sa iyo. Marami pa siguro akong hindi nabanggit dito sa video na to, pero along the way sa journey mo dito, matututunan mo lahat-lahat yan. Be patient lang, makinig ka, magpaturo ka at i-execute mo yung mga natututunan mo. Okay? So good luck dito sa journey mo and I hope makakasama ka na sa Millionaires Club very soon. Kung may natutunan ka sa video na to, pwede mo pong i-share sa mga downlines mo, sa mga ka-team mo para mapanood din nila at para matulungan din natin sila.